point a gun. They just shot. Bumaba ka na, huwag mo munang kunin, bumaba ka na ngayon. Papaliguan ka namin ng init, pare. Hindi ko alam, pinangakuan ako. Subukan ko munang magpalamig. Panatilihin nating mainit, tol. Hindi. Kailangan ko lang magpainit. Kailangan kong lamigin. Hindi mo kailangan. Malamig. Hindi mo kailangan. Ayoko ng malamig. Eh bakit gusto mong maging astig? Alam ko, tara, subukan nating painitin ka. Sige. Kailangan kong pumili. Piliin kung ano ang dapat kong piliin. Hanggang dulo lahat. May mga taong nagpapakain para sa akin, sir. Hindi ko ito makita. Di pa ako tapos. Pinili ko ang 7. Pito? Pito. Apat yan sa mga numero, tama. 7 ba? Pito mga pare. Yan ba ang numero ng pananampalataya? Pero yun ay isang kalokohan lang na naiisip ko. O sige, paano kung ilagay mo ang mga paa mo sa carpet, pare? Panatilihin mong mainit? Oo. Pumili ka na ngayon. Sige, ilagay mo lang ang mga paa mo. Ilagay mo pa ng mas marami ang mga paa mo. Nasaan si Eckhart? Hindi ko alam. Si Kendrick ito. Kendrick Lewis? Isa pa, Kendrick, isa pa. Hindi ko pa siya kilala nun. Gusto ko siyang makilala. Oo. Tumahimik ka. Heto Kai, iniwan mo ang mga paa mo para sa akin. Sige. Salamat. Ay, pasensya na. Wow. Tinutulungan ka lang naman namin. Sige. Sandali. Ilagay mo lang yung mga paa mo sa loob. Ayokong pilitin. Hindi ko isasara yon. Oo. Ayan, ayos ka na. Pinapainit lang kita, pare, kasi nilalamig ka na. Alam mo ba ang pangalan mo? Isara natin ang pinto para manatili ang init sa loob. Mag-ingat ka sa mga daliri mo sa paa. Pare. Sandali lang. Iiwan ko itong bahagyang bukas para sa'yo. Nandito lang ako. Nandito lang kami. Binubuksan lang namin ang mga paa. Hindi ko kayang makuha lahat. Tapos na. Ilabas mo lahat ng init, pare. Ibababa mo ba ang bintana? Nasaan na silang lahat? Ako. Alam ko malungkot ka. Tama. Ngayon, gusto mo ba akong... Ayusin ko ba ang bintana para sa'yo? Kaya mas mabuti ang pagiging mag-isa. Dito. Bubuksan ko ito para sa'yo. Magtatagal ulit tayo sa kalsada. Jesus. Mga voluntaryong tagasali ng Chinese subtitles, Yang Dongliang. Jesus. Napanood mo ba ang laro ng football? Oo. Tara na pare, umupo ka, pumasok ka dyan. Kailangan ko ng tulong mo. Sa ano? Ano ang maitutulong ko sa'yo? Matutulungan mo ba akong makarating sa sagot? Ang sagot o ano? May kulang na tanong. Kailangan ko munang malaman ang tanong para mabigyan kita ng sagot. Kentucky. Malayo ka sa Kentucky. Labindalawa. Albert Einstein. Alam ko ang nakita niya at ng anak ko.
Kilala ko lahat ng mga polymath dito. Kilala ko ang mga nasa labas. Kilala ko lahat ng mga polymath dito. Lahat ng mga polymath. Lahat sila ay nandito. Lahat ng mga sapatos na yon. Anong balita pare? Nasaan ang mga polimata? Wala akong ideya kung ano yon. Wala ako. Hindi ako pupunta rito. Nakatayo lang ako rito. Dalhin mo ako sa aking... Na nagbibigay sa akin ng pahintulot na ilabas siya. 1,844 mga kaibigan, anong bilis? Hindi na mahalaga ngayon. Basta may malapit kang unit, ilabas mo agad backup mo. Yun ang sikreto, Republika ng Pilipinas, tama ba? Nakakover na si Republika ng Pilipinas. Lahat bumaba, tumingin sa taas ng mata mo. Paul Green, tinututukan ng baril ang engine mo. Binaril nila ako, Polly Green. Paul Green, binaril mo ako. Putok. Pupunta sa 130. Dapat yung isang kamang-kamang. Pito. Teka, Green, nabangga. Hahabol ako. May duck unit kang kasama, alisin siya. May dalawang kasunod sa likod namin ni Cheryl. Tama, alisin mo siya. Mas mabilis, mas okay. Alam kong binabaril niya ako nung ginawa niya ito, pero... Binabaril niya ako pero hindi na inulit. bumibigay na. Binabasag ko ang bahay ni Neil. Pumapasok siya sa hintuan. Hindi ko ang hintayan. Sumakay tayo, harangan ng papasok na daan. Ayos, tumungo si Walgreen sa timog sa 162 gitnang linya. Timog ang direksyon, 162 gitnang linya. Kaya ayos lang. Lumalapit sa unit sa tabi ng kalsada. Hindi ko may suot ng aking seatbelt. Isang daan at 61 hektar. Pagwawasto, maaari ka bang lumabas? 400 siya. Timog pound 161. 570 abyasyon sa Himpapawid. 161. South Center Lane. Mag-ingat ka, nagpapaputok siya. Huwag kang mag-alala, isang parehong array nandun. Gitnang lane, 102 lane track. Gitnang lane. May baril siya, may baril siya. May
May unit para hulihin siya. Kailangan siyang pahintuin. Sa tingin ko, magsiset up tayo ng harang sa 137. Mas marami pa at pareho. Grabe, tinamaan lang ang pito ko. Oo mga guys, nagulat ako. Wala na sila, 15, 4 na milya sa timog ng 14. Nasa base siyang 48 kami. Ulitin, pag nagka-chance ka, patumbayin mo siya agad. Sige, itigil sa 15. Sa aeroplano, walot siyam. Sa aeroplano papalapit na construction. Tumatakbo sa kanan. Malapit na sa 11 may construction zone. Pwede mo bang ipakita sa kanila yon? Maayos ba? Hindi ko alam, pero ang astig ng grabe. Nakuha na natin siya. May isang tao, hoy. May isang tao, kunin mo ang radyo. Ano ang kinuha ninyo? Ang radyo? Radyo? O Diyos ko. Bumagsak siya. Lumapit ka dito. Hindi natin makita ang pasahero. Mukhang bagsak ang driver. Mga pansiguridad. Wala namang nakatingin sa atin. Stephen, kailangan naming makita ang dalawang kamay mo, parehong kamay mo. Baka nakataas ang kamay niya. Ito ang kamay niya. Ano, baka nakapatong si Jeff sa ulo niya. Anong ibig mong sabihin? Baka dugo ko ay nasa ulo niya. Hindi naman talaga siya nagbabantay. Nasa ulo ba ng driver ang kaliwang braso, mga pare? Hindi nila ito nakikita. Sige. Ronnie, may sugat ka ba? Ronnie? Ronnie, may tama ka ba kahit saan? Pare? Bigyan mo ako ng thumbs up o thumbs down. Kung tinamaan ka, thumbs up. Tinamaan ka, okay? Okay. Nagbigay siya ng thumbs up. Sige tol, parang kalahating thumbs up lang yun. Hindi ko alam. Ronnie, kaya mo bang umakyat sa passenger seat at lumabas sa kaliwang pinto? Oo, aalis na kami. Nandito ka ba sa side namin, hindi sa side mo? Pwede kang umakyat dyan sa upuan at lumapit sa amin. Gusto naming pumasok ka sa likod, umupo ka sa likod na upuan at lumapit ka sa amin. Umakyat ka sa upuan, pumunta sa kaliwa, tapos sa likod na upuan at kaliwang pinto. Yep. May mga driver ako. Huwag mag-alala, gusto lang naming masiguradong ligtas ka, kaya ipakita mo lang palagi ang mga kamay mo. Lumipat ka sa kaliwang bahagi. Kaliwang bahagi. O, likod na upuan, dun ka lalabas sa kaliwang likod na pinto. Nakikita mo ba? Tanungin mo siya kung kaya niyang kunin ang audio sa trailer. Hindi ka namin marinig, Ronnie, hindi ka namin marinig. Mas ligtas dito sa side na to para sa lahat. Umakyat ka na lang. Oo, taas lang kamay mo palagi. Sige, sa kaliwang bahagi ka aakyat. Bantayan mo ang baywang niya, tama? Tatamaan mo ang pasahero. Oo, ituwid mo lang ang mga kamay mo. Isusuko na natin siya at kukunin ang parehong sasakyan. Oo, tuloy lang, Ron. Panatilihing nakikita ang mga kamay mo. Sige. Kung gusto niyang lumabas, hayaan mo siyang lumabas. Ronnie, di ako sigurado. Kung bukas ang pinto, baka kaya mong abutin at hilahin ang hawakan sa tabi mo.
Hihilahin ko ba pataas pantalon mo? Tumatawag siya mula sa upuan ng pasahero. Ito ang gas na kilala ko. Kalmahin mo lang ang sarili mo. Ayos lang, kalmahin mo lang ang sarili mo. Kilala ko ang gas, pangit talaga ang gas, naiintindihan ko yan. Pag nailabas ka na namin dyan sa truck, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa gas. May hawakan sa kaliwa mo, susubukan namin ipabukas sa'yo. Di ako sigurado kung unlocked ang pinto. Oo, sa kaliwa mo. Sige, Ronnie, kaliwa. Dyan mismo. Nakuha nyo na. Panatilihin yung nakikita ang mga kamay nyo, maghanda kayo at lumabas na. Naakyat na ang pasahero. Itutok nyo lang ang mga kamay nyo pataas. Sige. May mga driver pa rin ako. Ganun pa rin. Paglabas nyo, itutok nyo lang ang mga kamay nyo pataas. Diretso lang pataas. O, itaas nyo lang ang mga kamay nyo. Maglakad kayo papunta sa patrol car. Diretso lang papunta sa patrol car. Gusto mo ba siyang maglakad? Hindi. Pumunta at maglakad sa likod ng truck. Itinaas mo ang pantalon mo. Ayos lang. Itaas ang pantalon, ipakita ang kamay, huwag kumuha ng anuman sa likod. May lisensya ako sa pagmamaneho. Wala pa rin. Sige, itaas at panatilihing nakataas ang kamay mo. Pumunta ka sa likod ng truck sa kalsada. Itaas mo ang mga kamay mo. Hawak ko na ang mga kamay mo. Itaas mo lang ang mga kamay mo palagi. Itaas mo lang ang mga kamay mo palagi. Ngayon, huminto ka. Huminto ka. Ngayon, lalakad ka papalapit sa amin. Lumapit ka sa amin papunta sa stop sign. Itaas ang mga kamay. Itaas ang mga kamay. Sige, lumakad ka papunta sa stop sign. Ako ang driver, Jeff. Ako ang driver. Tuloy lang, maglakad dito, itaas ang kamay, umiikot, maglakad pa atras, taas ang kamay. Sa likod ng kotse, tuloy lang, tuloy lang. Nakikipag-ugnayan sila sa pasahero habang may huradong nanonood sa proseso. Posasan sila, halughugin sila, posasan sila, halughugin sila. Oh, may tao ba dyan? Iilawan ng flashlight at siguraduhin walang baril. Ha? 173. Dahan-dahan lang dyan. Salamat. Steve. Walang traffic. Lumiko ng 50. Steven, kaya mo bang lumabas ng truck para matulungan ka namin? Panahon na para maghanda sa iyong umaga. Ayos ka, pare. Oh, ayos lang. Pumunta ka sa kanan, lumalim ka ng kaunti. Huwag kang gumalaw. Huwag kang gumalaw. Huwag kang gumalaw. Huwag kang gumalaw. Lumabas ka ng kotse, tulungan mo siyang tumayo, tara na. May hawak ako, kunin mo ang lambat. Manatili ka dito sa likod ko. Iikot natin to. Takpan mo lang. Dito ka lang manggaling. Nakuha mo na. Ang galing. Magaling. May sira siyang gulong sa likod. Ayos. Sa gitna. Tuloy-tuloy, dagdag siyam na po. Si Dirty ay nasa likod lang nito. Lampasan mo ang Green Ridge, ituloy ang bus. Nadumihan ko ang radyo. We're still westbound on 8. 2 miles per hour. Pupunta sa bahay ko. Brown. Still westbound, passing my form.
Banggaan sa alas 8 at likod, banggaan sa alas 8 at likod, banggaan sa alas 8 at likod. Taas ang kamay, taas ang kamay, taas ang kamay. Nag-aaway habang sinusubukan siyang ilabas. Manatili ka sa sahig, huwag gagalaw. Sige, magpiyansa ka na. Ako na dito, pasyente ito. May pasyente sa ulo, isa itong pasyente. Nakuha niya ang pasyente. Ayos na siya. Masasaktan ako pero sige lang. Wala namang usok na lumalabas sa'yo. Oo, kunin na natin siya. May medical na unit tayo at nakarecover na ang paramedic. Nakita naming may inilalabas na katawan mula sa sasakyan. Magpapabagal tayo. Kailangan natin ng tao doon. Dadaan ako rito. Hoy, hoy! Kinakain niya yan. Isara na. Simula na para maramdaman ko seryoso ako lahat. May mga tao ba sa kotse? Sa tingin ko, wala na ang pasyente doon. Ha? Kailangan nating umalis. May sunog. Bilis, tara na. Ano? Anong ginagawa mo? Hindi ko alam. Halika na dyan, kuya. Halika rito. Hoy, tama na, tama na, tama na, tama na. Tumakbo ka, titikman ko to, James. Magpadala ng unit, may putukan at binunot ng suspek ang baril. Nabaril siya. Maghintay ka lang. Ang suspek ay sumubok kumuha ng baril. Nakuha si Taze. May putok na lumabas mula sa kanyang baril. Sergeant JC Walo, may isa pang unit na tinamaan sa ulo.
Ipakita mo ang mga kamay mo. Huwag kang gagalaw, huwag kang gagalaw, huwag kang gagalaw. Huwag kang gagalaw. Manod. Hulihin sila, papuntahin ang mga asong ito. Mahuhuli natin sila. Sige, isang bagong banda. Umalis ka sa trono, umalis ka sa lupa. Wala akong ginawa, wala akong alam tungkol sa random. Itataas mo lang ang mga daliri mo. Itataas mo lang daliri mo, huwag gagalaw, wala akong armas. Wala akong armas. Hindi ko alam. Halika, lumabas ka ng sasakyan. Nakuha na namin siya. Wala akong armas, pinipindot ko lang. Umakyat ka sa upuan, huwag kumuha ng kahit ano. Kakagating ka ng aso. Itataas mo lang ang mga kamay mo at tuloy-tuloy kang lumapit sa upuan na yan. Ngayon, bantayan mo siya, umakyat ka na sa upuan na yan, bantayan mo siya. Sige, nasaan ka? Bantayan mo siya. Wala akong armas. Humiga ka sa lupa. Bantayan mo siya. Tao, isa, dispatch, dalawa ang nahuli namin. Walang nasaktan. Bantayan mo siya, sige. Anong meron? Hindi ko makita, pare. Grabe naman, sorry, ikaw ba sumampal? Hindi. Sorry, salamat sa pagpasok. Tawagan mo kami, babalik kami agad. Kalimutan mo muna ang pitaka mo. Bago mapuno ng usok ang lugar na to. Opo ma'am, kami po ang pulis. 304 sa quarter house. Hindi namin kaya. Halos hindi namin kaya pumasok. Sige. Sasabihin ko sa iyo kung bakit. Aayusin ko ito. Sige, hawakan mo ito dyan. Ay, hoy! Kailangan mag-ingat. Itayo mo siya. Sige na, kunin mo siya. Sige na. Tulungan mo ako. Sige, manatili ka. Gumapang ka rito. Sumapang ka punta sa akin. Gumapang ka papunta sa akin. Gumapang, ihagis, gumapang. Gumapang, sige na. Dahan-dahan lang, madali lang ito. Simulan na natin at mailalabas siya. Bumalik ka dito. Sandali lang, pasensya na. Kukunin ko siya, dadaling ko siya dito. Maraming salamat, maraming salamat. 304. Yun na yun. Ay, pasensya na. Papatungin kita dito. Pwede ka bang sumandal dito? Oo. Sige. Oo, nakuha ko na. Halika na, Johnny. Halika na, kailangan mong sumama. Iwan mo na sapatos, tara. Sasama ka na, halika na.
John, gusto mo ba akong magpatuloy? Sandali lang. Naipit siya sa pagitan ng orasan na yon. Bitawan mo. Nakatapak ka sa paa ko, kailangan kong alisin. Susubukan ko. Sige na, ilagay mo pa yung isang kamay sa lubid. Diyan, gusto mo bang ako na? Hindi, hawak kita. Baliktarin mo siya dito, hihilahin natin siya. Ibalik siya. May tao pa ba sa loob? Narinig ko. Ibalikta siya? Baliktarin? General, pwede ko ba siyang makausap para sa ikalawang taong maglalabas? Pwede akong sumama sa lalabas ng sabay. Ayos na po, sir. Handa na. Dalhin mo siya sa damuhan. Hindi, tara na, umalis na kayo dito. Handa na, tara na, pumunta ka doon. Gisingin nyo lahat. Sige. Tara na. Nagsisimula ng maglikas, tapos na kayo. Ang pangalan ng taong iyon ay Juan at nasa ibaba siya. Sige po, sir. Sige, Sarah. Handa ka na ba? Hindi ko tinanggap pantalon ko pero nandun wallet ko. Okay lang. Huwag mo muna isipin, sir. Kailangan ko health card ko dito sa baba. Huwag mo munang isipin yan. Mas mahalaga ka ngayon. Handa na ako, kukunin kita. Nasaan ang mga pamatay sunog? Titingnan ko yung isa pa. Start in there. Departamento ng Pulisya. May isa ka pang ulat na may sasakyan sa gitnang linya na mabagal ang takbo ngayon. Let him go. Baka tinangkang bumalik o mag-U-turn siya malapit sa tren. And he is near Hall now. 6136, he's in the right lane going south. Bumaba kami patimog bago sa tabi ng kalsada. 6136, I'm gonna crash. I'm okay. Track's gonna restart. Pupunta ako sa silangan.
Nasaan ang kamay mo? Itaas ang mga kamay. Sige, dalawa kayo. Makakagat ka, gumulong ka. Nakuha na namin siya? Nakuha na namin siya. Siya ay nasa kustodya. Nasa kustodya na siya. Thank you. Halika na. Oo. Magaling ang mata mo, kapatid. Magaling ang mata mo. Tara na. Pupunta tayo para sa pagpatay, Reyna. Sobrang lapit na. May batang hindi humihinga. Ano address ninyo? Sige na pare. Ay, Bubuhatin mo ba ako, ikaw? Bubuhatin mo ako, may ngiti pa? David, gusto naming marinig ang mga kapatid natin ngayon. Kapatid natin siya. Siya, sumalangit nawa. Hindi ito pareho sa nagkamali ka. Para simula ng pondo sa Kampo Pangulo. Ilang taon na siya sa larawan? Ilang taon na siya? 15 buwan. 15 buwan? Sige. May natanggap akong komento, magpapump na lang ako, pabayaan ko na iba. Ang gumawa, alam na natin ang nangyari bago ito. May reaction siya. Nasamid ba siya? Hindi nakakuha pa nga ako ng sagot. Sinubukan kong mag-check agad. Wala akong nakita agad-agad. Nasaan ang mga magulang? May sinok ba kahit kaunti? Kukunin nila ito? Meron bang posibilidad ng anumang reaksyon? Sige lang ng buo. Kumain ka ba ng kahit ano? Sige, akyat ka. Tumatalon na sila ngayon. Hawakan mo ang makina. Ako maghahatid sa kanila. Nakuha mo na ang kotse mo. Pumunta kayo kina Troy Bowman. Ano nga ulit siya? Ano yun? Ano ang pangalan? Si Troy Bowman ang may Gwinder. Quinder? Yeah, the Quinder and Hall Road. Okay, Anong ibig mong sabihin? Anong ibig mong sabihin? Pwede na ba tayong umalis? Pakiusap? Pwede na ba tayong umalis? Pakiusap? Pwede na ba tayong umalis? Pakiusap? Diyos ko po! Pwede na ba tayong umalis? Pakiusap, bumalik na tayo. Aso lang link na ito. Hindi. Tingnan mo ako. Huwag pakiusap, huwag mo siyang kunin. Kailangan ka namin. Hindi. Tigil. Anong nangyayari doon? Hindi mo ginagawa yan. Sige, tinatamaan niya lang ang hangin. At pagkatapos ay nagkakumbulsyon siya. Sige, tinatamaan niya lang ang hangin. Ramdam ko. Pakinggan mo. Nahanap ko na. Pwede kang tumayo para iwas masagasaan. Humihinga siya, tingnan mo siya. Humihinga siya. Sige. Hindi na sila kulay asul ngayon.
Kailangan ko nang umalis? Dave, Laban ko yan. ilagay mo siya sa truck mo sa likod ko. Wala akong pakialam. Eddie, kailangan kong maging matatag at mag-focus. Ihahatid namin siya sa kanluran sa 12,000 na bahagi. Ika-14 ng Oktubre, ENOS, maaari mong harangin ang trapiko. 57 pwede nang lumapag. Tinangkang hilahin ng isang binata ang anak kong babae papasok sa banyo. Sabi ko, Isang binatang lalaki. ay pasensya na. Nasa kanto lang ako malapit sa sabitan ng damit nang lumapit ang anak ko at sinabing may nagtangkang agawin siya at dalhin sa banyo. Sige. Siyempre, agad akong pumunta doon at nandun siya sa loob kasama ang anak ko, sinusubukang lumabas ng banyo, umiiyak. Isa pa yan sa dahilan kung bakit hindi ako naniniwala doon. Sinubukan niyang itulak siya palabas kasi nakita ko siya sa banyo na sinusubukan pa ring makalabas. Sinabi niya sa akin na hindi ko raw nakita yon. Ayoko siyang mapalapit sa kanya, pakiusap. Nakuha mo ang ideya mo mula sa akin. Ngayon, oo. Titingnan ko yung mga camera natin. Ayos lang, sabi niya, hindi naman talaga siya sumusubok pumasok sa banyo. Yung eksena na papunta siya sa banyo, nasa unahan siya nun. Pero tapos na siya. Nasaan ang banyo? Baba tayo at mag-usap doon. Salamat. Sige, kaya... At nung nakita mo siya, nasa banyo siya, Nasa banyo siya at parang bumubukas papasok ang pinto sa likod niya. Nakita ko siyang nagtatangkang tumakas na parang umiiyak. sige. Hinahawakan ba siya o sinusubukan lang niyang umalis? Di ko makita dahil sa pinto, kalahati lang ng katawan niya. Kita ko, gets mo naman at siya. Sige, nakuha ko na lahat mula sa inyo. Bakit hindi na lang kayo mauna? Umalis na lang kayo? Babalikan namin kayo kapag may karagdagang impormasyon na kami. Sige, tuloy lang, oo. At iyon ay bag. Or ano, May isang tao, bata na nagtatrabaho doon, na sinubukang hilahin siya papasok sa banyo. nandyan ba siya sa loob? Hindi, hey. Nandyan ba siya sa loob? Dito ka lang. Hindi, nandyan ba siya sa loob? Aayusin ko yan mamaya. Sige. Hinila ba niya siya papasok sa banyo? Sabi ko nga, bakit hindi na lang kayo mauna at umuwi? Ngayon, kakausapin ko siya. Baka para yun sa parang potion ng kaluluwa. Para hindi siya makakatulong agad. Oh, Kaya, ginagawa niya. Nagkaroon siya ng kaso sa peer na nasa probation bago pa man naging misdemeanor pero hindi siya kinasuhan. Wala rin akong sapat na ebidensya nun. Sige. Ang nakikita ko sa camera, pwede kong ipasa sa'yo bilang siya. Papasok sa likod, lalabas, titingin at maghihintay hanggang bumalik sila. At pagkatapos, nandun ulit sa sulok. Kaya wala akong malinaw na anggulo doon. Sinyan, may alam akong impormasyon tungkol sa kanya. Makukuha ko rin yun kahit papaano. Nilak ko ang 2 pinto nun para hindi na lumala ang sitwasyon. Gusto mo bang umikot sa likod at kausapin siya o gusto mo lang? Pwede kaming dumaan sa'yo? Ayokong makipaggulo sa inyo. Kukunin ko siya sa inyo kapag nag-uusap kami tungkol dito ng pribado. Ayos lang. Ito ba ang tinutukoy na banyo? Kaya siya, sa paraan ng pagtatanong ko, Ay,
Sige. Pumasok ka muna, mag-usap tayo sandali. Nandyan na kami agad. Ito ang ipinaliwanag niya. Sa akin na nasa banyo siya, okay, at sinabi niyang may tumulak papasok. Ginawa niya ito at ginawa niya ito, hinawakan at sinabi, "Hoy, hindi ka pwedeng nandito." Pero, diretso ka lang sa loob, ipapasa ko ito sa'yo. May ideya ka ba dyan? Pwede ba kitang makausap? Kailangan ko ng identification mo para alam ko kung sino ang kausap ko. Una, Makukulong ako, di ba? Kasi paniniwalaan ng lahat ang lahat. nagpo-post ba siya? Isang tape? yun ba ang ginagawa niya? Pwede ba ako magsalita, pakiusap? Oo, sige lang. Nasa banyo ako bago ko sinarado ang pinto at sinabi ko sa kanya. Dahil pumipili sila ng libreng laruan, pwede mo silang tanungin doon sa taas. Sinabi ko sa kanya na pwede kayong kumuha ng libreng laruan. Kaya tinitingnan nila ang mga laruan. Sinara ko ang pinto habang ginagamit ko ang banyo. Pumasok ang batang babae at nakapasok siya ng kalahati sa pintuan. Nataranta ako, isinara ko ng malakas ang pinto, natamaan siya kaya umiiyak siya. Di ako pwedeng makulong, tol. Probation ako. Ano bang tinutukoy mo? Probation dahil sa misdemeanor na pananakit. Hindi ko alam ang tungkol sa misdemeanor na pananakit. Saan ka nakatira? Ang pagsagip, nawawala. Pakiusap, hindi ako pwedeng makulong. Patay ako dito. May telepono ka. Hindi ako mabubuhay doon. Gusto ko lang kayong bigyan ng privacy. Walang problema. Hindi ako pwedeng makulong. Ako, para masiguradong pupunta ako. Pwede ba tayong sa likod na pinto para makapag-UC ako habang nag-uusap? Hindi ngayon. Anong ginawa mo? Kailan ka nasangkot? Mga 1 taon na ang nakalipas. Mahigit 1 taon na, siguro 2 taon na. Halos ganun na. At bakit ka napasama sa gulo? Dahil ba sa pananakit? Anong meron? Nakipag-away ako sa isang kaibigan ko. Nasa sinehan kami at nagtalo pagkatapos ng pelikula. Pasensya na, dumating ang mga pulis sa gitna ng away. Napasok ka na ba sa gulo dahil sa ibang bagay? Hindi pa. Sige. At hindi yon si Sagina. Kaya bale, wala na. Kaya nasa probation ka mula sa Saginaw? Oo, alam ng pulis. Nandito ako, ilalapag ko lang ang bag ko sa gilid ng daan. Ayos lang yan. Sige, manatili ka lang dito. Babalikan kita, sandali lang. Ayokong pag-usapan yan. Magulo talaga ang sitwasyon. Pero, ako, huling napahamak ako nung pinalayas mo ako sa bahay niya. Wala akong connection sa pamilya at di ko sinasabi sa kanya kung bakit. Hindi. Hindi. Ang alikabok. Tapos na ako, naka-probation ako, tapos na ako sa litrato. Hindi rin naman ako makakaraos. Ano bang dapat kong gawin? Pero hindi ako tutulungan ng tatay ko. Wala namang tutulong sa akin. Naka-probation ako. Hindi ko kaya pero pwede akong magpiyansa pero yung nasa taas ng misyon ko ang magbabayad nun. Hindi ang tatay ko. Ano gusto mong ipadala ko sa
isang bagay para gumanda ang signal ng cellphone ko. Hindi ako papayagan pero pwede ko itong i-share. May proyekto kami na ipapadala sa'yo. Hindi ito lumalabas. Tingnan mo na ron ng bata. Nagbanya na si Andrew. Tignan mo, papunta na siya sa banyo. Telepono ng batang lalaki pero hindi doon pumunta ang batang babae. Hayaan mong pabilisin ko ng kaunti. Ipinapakita siya lagi pero sinasabing paparating pa. Bumalik ang batang lalaki at umiikot. Pinapakita si Andrew na pumapasok sa likod na kwarto. Sige. Pero lumabas ulit siya. 4,204. Sige lang. Malinaw. Okay, ipinapakita rin siya. Tingnan mo, mas malayo na siya at makikita mong lalabas siya ng banyo. Hindi tugma sa video camera. Pero sabi niya, tingnan mo, dyan siya ulit lumalabas. Nandyan siya pero hindi pumunta sa banyo. Sa halip naghahanap siya sa amin dito. Nasa opisina ako kasama sina Heather at Crystal kaya hinahanap niya ang batang babae. Kakakita lang niya sa batang babae at batang lalaki na naglakad pabalik doon. Ngayon, naglalakad siya papunta ron. Mas kapani-paniwala ang kwento niya. Kaya gagawin ko yun kapag nakuha ko na yun. May batang babae doon. Yun lang ang video natin noon kasi walang ibang gumalaw. Bigla siyang tumakbo sa akin, sumisigaw, at sabi, "Hoy, tinatawagan nila ang pulis dahil sa akin." Gusto mo pa rin ba? Oo, kailangan natin yon. Oo, makukulong ako. Makukulong ba ako? Oo. Pakiusap, pwede ba kitang makausap muna? Nakausap na kita. Sandali lang. Hindi tugma ang kwento mo. Sumpa ako sa Diyos. Nasa banyo ako. Umiiyak siya kasi natamaan ulo niya. Sumpa sa Diyos, di ako magsisinungaling. Pakiusap. Sumpa man sa Diyos. May problema ako sa sinabi mo. Kasi may batang babae akong narinig na nagsabing hinawakan mo siya sa balikat at may kapatid din na nagsabing hinawakan mo siya sa balikat. Sabi ng nanay, sinubukan niyang lumabas ng banyo at kinailangang kumawala sa isang tao. Chris, pwede ba kitang samahan sa banyo at ipakita kung ano? Nandun lang tayo kanina, di ba? Hindi, pero pwede ko bang ipakita sa'yo? Pwede ko bang ipakita sa'yo? Kapag naglakad tayo papunta sa banyo. Tay, manatili ka lang sa telepono, please. Sige, nakaupo ako sa inidoro. Buksan mo lang sandali yung pinto. Buksan mo lang. Tapos siya, binuksan niya yung pinto at dumiretso siya papasok. Agad akong tumayo, hinubad ang pantalon at hinawakan siya sa balikat gaya ng sinabi ko. Dumating yung batang lalaki sa kanto. Tapos habang tinutulak ko siya palabas, sumabit yung pinto sa paa ko. Sinubukan ko pang isuot yung pantalon ko habang tinutulak siya. Doon niya nabangga ang ulo at nagsimulang umiyak. At nakita ng batang lalaki na nilagay ko ang mga kamay ko sa balikat niya kasi nilagay ko ang mga kamay ko sa balikat niya para pigilan siyang pumasok, Polly. At doon ko siya itinulak palabas. Yun ang gusto kong iparating sa'yo, sumpa ko sa Diyos. Pakibaba ng telepono. Dinala mo na ako sa kulungan. Oh. Pakiusap, ibaba mo na ang telepono. Pakiusap. Nangangako ako. Nangangako ako sa Diyos. Nangangako ako sa Diyos. Nangangako ako sa Diyos. Humarap ka, ilagay ang kamay sa likod ngayon. Nangako ako sa Diyos. Nangangako ako sa Diyos. Nangangako ako, tama na. Nangangako ako, wala akong ginawa.
Pwede ko bang makausap si Tom bago umalis? Kahit saglit lang. Tigilan mo ang pagsigaw. Ipinakita ba ng camera na may ginawa ako? Mas pinatunayan ng mga kamera ang sinabi ng batang babae kaysa sa'yo. Tom, ako mismo ang gumawa nun. Hindi, Dom. Ganito ang sitwasyon. Tom, mapakiusap to, Tom. Ganito ang Pakiusap? Ganito ang sitwasyon. Kailangan mong umalis sa shelter kahit makalaya ka sa piyansa. Nasa akin ang gamit mo. Gusto mo bang tawagan ko si Jennifer para kunin ito? Hindi ka na pwedeng manatili dito. Hindi ka na tinatanggap. Makinig ka. Makinig ka. Pwede mo ba akong pakinggan kahit sandali? Pwede ko bang sabihin ang isang pangalan, Tom? Pakiusap? Kung makukulong ako, paano ang paglabas ko? Hindi ka na tinatanggap sa silungan niya. Bakit ako makukulong kung hindi naman ako pupunta sa silungan? Hindi, makukulong ka pa rin. May nakikita akong isa pang silungan. Depende niyan sa hukom at sa mga ayaw nilang gawin. Pwede ba kitang tawagan habang nakakulong ako? Si Jennifer na lang ang makakatulong sa'yo ngayon. Wala na akong magagawa. Tumpa ako. Ako talaga ang gumawa nun, Doc. Nasa Diyos na yan. Hindi ako ang magpapasya niyan. Sumpa ako sa Diyos, Tom. Hindi ako o si Official Jessica ang nagde-desisyon sa mga ganyang bagay. Sumpa ako sa Diyos, Tom. Sige. Salamat, Tad, pero sumpa ako sa Diyos. Itong telepono. Gusto mo bang dalhin ko ito para sa'yo? Oo. Ang backpack mo. Pwede mo itong makuha ng patay. Pulutin mo. Tatawagin ko si Jennifer dito. Ilagay mo ito sa bag para hindi niya makuha. Oh, may lighter ka dyan sa loob. Oo. Sumpa ako, wala akong ginawa. Nandoon pa rin ang bag niya sa likod. Sumpa ako sa Diyos. Inakala ko na rin. Sumpa ako sa Diyos, wala akong magawa. Pwede mo bang huwag hawakan ng sobrang higpit ang puso ko? Masakit na eh. Siguradong di ako makakalabas hanggang Lunes. Bakit? Dapat man lang makatawag ka sa telepono. Pagdating mo doon, Pwede ba nilang isulat ang mga numero ko sa contact para malaman ko kung alin ang bahala na sila? Lumiko at umupo. makukulong siya. Up. Up. Pwede ko bang makausap kahit ang hepe? No. Pangalan? Si Hepe Ocean o parang ganun? Pwede ko ba siyang makausap? 4,204 sentral. Ipaalam ang mga pagwawasto. Papunta na ako kasama ang isa. Pwede ko bang makausap kahit si Hepe Ocean? Ano man ang pangalan niya? Yung may-ari ng tagapagligtas, sir. Pakiusap, sir. Kakausapin ko muna siya kung gusto niyang makipag-usap sa'yo, saka natin pag-usapan ang susunod.
May ebidensya bang ako ang gumawa? Sumpa ako talaga gumawa nito. Hindi ko sasabihin sa'yo. Ipinakita ba ako ng camera? Sandali lang. Di maganda ang kuha ng camera sa banyo dahil kita kung sino ang pumapasok. 3 tao ang nagsabi na hinawakan mo ang batang babae na hindi mo dapat ginawa. Dumating agad si nanay at nakita niyang itinulak ko siya palabas ng banyo. Lumapit ang bata, nakapatong ang kamay ko sa balikat niya. Sinabi ko na yon sa'yo. 4,200 at 4 sentral na payo ng pagwawasto, nasa seguridad kami. Tumpa ko. Tumpa ko. Tumpa ako. Wala nang naniniwala. Tapos na. Tumpa ako sa Diyos. Hindi ko kayang gawin yon. Tumpa ako sa Diyos. Ako ang gumawa niyan. Magsasalita sana ako pero hindi kita ngingitian. Tumpa ako. Yan lang ang tanging paraan. Nagtatanong ako. Bakit? Ang hinihiling ko lang ay si Hepe Osher. Ayoko na nga nito. Hindi ko naman sinabi na gusto mo. Pwede ko bang makausap si Hepe Osher? Pakiusap. Sa totoo lang. Hindi mo nga alam ang pangalan niya. Siya ang may-ari ng Rescue Miss. Nakita ko siya sa food drive. Pwede ko po ba siyang makausap? Pakiusap. Titingnan ko kung gusto ka niya. Tumahimik at umupo ka. Naniniwala ako sa lighter na ito. Sumpa man sa Diyos. 4,204. Ano ang numero ng reklamo ko? 1912, 19 Linawin mo ito. Pakisuyo. Tumpa ako sa Diyos, wala akong magawa. Tumpa ako sa Diyos. Hindi ko yung ginawa. Pwede ko bang kunin si Hepe o si Oshen? Binilhan ko siya ng lighter na nasa bulsa, di ko matandaan kung kinuha nila. Kay Boy siguro, tama? Pinagpapawisan ako sa headphones, kaya kung di ko kaya, may cellphone naman ako. Tumpaman kay God.
Gusto kong makausap si Hepe Ocean, yung may-ari ng rescue mission. Itong lalaking ito, Ayos lang yan. Sige. Wala nang iba dito mga pare. pwede ko bang maramdaman na parang ako yung daga? Heto yung lighter at kalahating sigarilyo, walang laman yung kahon. Hindi ko ginawa yun. Pinatayo nila ako kasama ng iba. Opo sir, may lighter po ako at kalahating sigarilyo. Kukunin ko na, salamat. Mahal kita. Pwede ko bang makausap si Hepe Osher kung maaari? Ano ang pangalan niya? Siya ang may-ari ng rescue mission. Nandoon siya sa pamimigay ng pagkain ng isang araw, pero tinitingnan ko lang yon. Tama ba na Hepe Osher ang pangalan niya? Sinabi ba ng iba na tama ito? Hindi ko nga alam kung ano ang sinasabi mo. Si Hepe. Wala dito si Hepe. Sino ang darating dito? Gusto ko lang siyang makausap kahit 5 minuto. Hindi siya nagtatrabaho dito kaya malamang wala siya rito. May suot ba siyang kamiseta at sweater? Opo, sir. Kailangan nating tanggalin ang sweater na yan para sa akin. Opo, sir. Meron din ako niyan. Iaangat ko muna ito. Saan natin ilalagay? Dito ko ito nakita. Sige, tingnan mo na. Opo, sir. Alisin mo ang sapatos mo. Opo, sir. At pagkatapos, hubarin mo ang medyas mo ng baligtad at ibigay mo sa akin. Andrew. Ikalabing isa na araw sa hintuan. Ikalabing isa na araw. Aiden Montrose size, Nora Henry Victor 580. Ako si Official Rodriguez ng Warren Police. Checkpoint ito. Lumagpas ka sa speed limit, pahingi ng lisensya mo. Wala nga akong lisensya. May identification lang ako. Minamaneho ko yung drill car ko. Kaya tinatawagan ko siya ngayon. Hindi ako, nasa trabaho siya. Palitan mo ang identification mo. Wala nga akong identification dito. Sige. Sige, ipark mo lang ang kotse. Pare, patay mo ang kotse. Pwede ko ba siyang tawagan muna? Ibigay mo sa akin ang mga susi. Hindi mo na kailangang tawagan ang babae mo. Sasakyan niya yon. Sige, pwede ka nang lumiko. Ibigay mo na sa akin ang mga susi. Nasa pangalan niya yon. Sige, ibigay mo na sa akin ang mga susi. Iniisip ko kung bakit lahat sila dumadaan lang. Pinaran niya ako. Hindi ko inaalala ang iba. Gusto ko lang ang mga susi mo. Pero bakit ako? Gusto ko ang mga susi mo. Nagbala ka sa pulis sa kabila ng kadena. Ibigay mo sa akin ang mga susi. Ang labo na naman ng kalokohan na yan. Patayin mo na. Ipakita mo sa akin yung Lincoln David na may New York plate 75. Oy, harangan mo siya sa harap, sinusubukan niyang tumakas. Alisin mo yan. Dalawa malapit sa kanluran. Magbantay sa pamamagitan ng gawa ng van. Sige, titigil tayo dito sa Van Dyke, kaya sinusubukan niyang makalusot.
Sige, simulan na natin. Hindi ko alam kung paano ko ito nakikita. Nako, Ayos lang pare. Ginamit ko lang ang kotse ko, narinig ko ang deployment ko.